Tumaas ang bilang ng mga British exchange students sa Pilipinas na tumatangging umuwi. Isang nakakagulat na balita. Ang lakas ng kulturang Pilipino ay nagdulot ng kalituhan sa gobyerno ng Britanya. Alam niyo ba kung bakit bigla ang nagpatawag ng pulong ang British Foreign Office? Dahil sa pagtaas ng 347% kumpara noong nakaraang taon sa bilang ng mga British na nag-aaral sa Pilipinas na tumatangging umuwi. Ang katotohanang nakatago sa likod ng estadistikang ito ay mas lalo pang nakakabigla. Sa isang liham na ipinadala ng isang babaeng nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Britanya, sa British Embassy, isinulat niya, "Mayroong init ng pagtanggap dito na kailanman ay hindi ko naramdaman sa Britanya. Hindi ko kayang iwan ang tunay na tahanang natagpuan ko rito." Anong alindog ng Pilipinas ang lubusang nagpabago sa kanyang buhay? Ngayon ihahatid namin sa inyo ang nakaaantig na kwentong iyon. Kung magugustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking karanasan sa Pilipinas na lubusang nagpabago ng aking buhay. Ako si Chloe, mula sa London, England. Ngayon ay nakatira na ako sa Maynila. Pero 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ko man lang naisip na magkakaroon ng ganito kalaking epekto sa buhay ko ang bansang Pilipinas. Sa unang tingin, mukhang perpekto ang buhay ko sa London. Nagtapos ako sa isang kilalang universidad at nakakuha ng magandang trabaho. Ngunit, mayroon akong nararamdamang pagkukulang. Ang aking karaniwang araw ay binubuo ng pagpunta sa pub kasama ang mga kaibigan tuwing Biyernes at paglalakbay sa Europa tuwing bakasyon. Pero palaging may isang tanong sa isang sulok ng aking isipan. Ito na ba ang lahat? Isang araw, ipinagluto ako ng isang kaibigang Pilipinang exchange student na nakilala ko noong kolehiyo, si Bea. Ang unang tikim ko ng sinigang na baboy at adobo ay isang revelasyon. Ang lasa nito ay higit pa sa ordinaryong pagkain. Habang nagluluto si Bea, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kultura at mga tao sa Pilipinas. At unti-unti akong nahumaling sa kanyang mga kwento. Talagang pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pagsasalo-salo sa pagkain, ang kumain, uminom, at magkwentuhan ng magkakasama. Tinatawag namin itong salo-salo. Noong una, simpleng kuryosidad lang ito tungkol sa ibang bansa. Ngunit ang kuryosidad na iyon ay lumago at pagkatapos kong magtapos, nagsimula akong magtrabaho sa isang restaurant na Pilipino sa London. Doon, natural akong natutong magtagalog at mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kulturang Pilipino. Habang nagtatrabaho sa restaurant, ang mga Pilipinong nakakasalamuha ko ay palaging mabait. Kahit na unang beses pa lang kaming magkita, tinatrato nila ako na parang matagal ng kaibigan at tunay na natutuwa sila sa pagsisikap kong matuto ng kanilang wika. Ang init ng pagtanggap na ipinakita nila ay malayong malayo sa malamig at maulang panahon ng London. "Chloe, ang galing na ng Tagalog mo. Pwede ka nang tumira sa Pilipinas niyan, parang lokal ka na." Pagkatapos ng 2 taon, nakapagdesisyon ako. Gusto kong direktang pumunta sa Pilipinas para mas malalim na pag-aralan ang kanilang kultura at wika. Sakto namang nalaman ko na mayroong Filipino language program para sa mga dayuhan sa isang universidad sa Maynila. Naglakas loob akong mag-apply. Sa kabutihang palad, natanggap ako. Hindi ako makatulog sa pinaghalong pananabik at takot. Nag-aalala ako kung ano ang mangyayari sa aking paglalakbay sa isang banyagang lupain at kung makaka-adjust ba ako. Ngunit mas nangingibabaw ang aking excitement para sa isang bagong mundo. "Chloe, nakakainggit ka. Ang tapang ng desisyon mo. Sana magkaroon ka ng maraming magagandang karanasan sa Pilipinas." Sinusuportahan ng mga kaibigan ko ang aking desisyon. Ngunit kasabay nito, marami rin silang alalahanin dahil hindi pa ako kailanman umalis ng Britanya. Gayunpaman, buo ang loob kong sumakay ng eroplano. Pagkatapos ng mahabang 14 oras na biyahe, pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Para akong bumalik sa isang lugar na matagal ko nang kinalimutan, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Paglabas ko ng airport, agad kong hinarap ang katotohanan. Lahat ay bago sa aking paningin. Ang mga karatula sa Tagalog na hirap kong basahin. Ang mga taong nagmamadali, ang ingay na hindi ko maintindihan. Bigla akong napagtanto kung gaano na ako kalayo. "Kaya mo to, Chloe. Simula pa lang to. Makaka-adjust ka rin." Habang pinapalakas ang aking loob, sumakay ako ng taxi patungo sa guest house na nabook ko na. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay ibang-iba sa London. Ang matataas na kondominium, ang mga signboard na nagniningning hanggang gabi,
at ang mga taong abala. Inisip ko kung ano ang magiging bagong buhay ko rito at natapos ang unang araw ko na may halong pananabik at kaba. Kinabukasan, nagsimula na ang tunay na buhay ko sa Pilipinas. Nakakuha ako ng pwesto sa dormitoryo ng universidad at ang naging roommate ko ay si Lian, isang Pilipina mula sa probinsya. Tulad ko, sinabi ni Lian na interesado rin siya sa iba't ibang kultura kaya siya lumuwas ng Maynila. Chloe, unang beses ko ring malayo sa pamilya kaya kinakabahan din ako. Sana maging magkaibigan tayo. Medyo gumaan ang loob ko sa sinabi ni Lian, ngunit ang totoong buhay ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang pakikipag-usap sa Tagalog ang pinakamalaking hamon. Paminsan-minsan, nakakatagpo ako ng mababait na Pilipinong marunong mag-Ingles, ngunit karamihan ay hindi ako maintindihan. Pasensya na po, pwede po pakiulit. Ilang beses ko itong sinasabi sa isang araw. Noong una, ayos lang, ngunit unti-unti akong nawalan ng kumpiyansa. Ang pinakamahirap ay kapag kumakain akong mag-isa. Dahil malakas ang kultura ng pagsasalo-salo sa Pilipinas, kahit ang pagpasok lang sa isang kainan ng mag-isa ay nakakailang. Mag-isa lang po kayo, ma'am? Itong menu po ay good for 2 persons na. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nanliliit ako. Sa London, normal lang kumain mag-isa, pero dito, pakiramdam ko ay kakaiba. Ganoon din kapag sumasakay ako ng pampublikong transportasyon. Sa simula, nakakatuwang pagmasdan ang mga mausisang tingin ng mga tao sa aking blonde na buhok at asul na mata, ngunit sa paglipas ng panahon, naging pabigat ito sa pakiramdam. Bakit kaya sila nakatingin? May mali ba sa akin? Kahit nakakatulong ang pakikipag-usap sa roommate kong si Lian, abala rin siya sa sarili niyang pag-adjust, kaya mahirap magkaroon ng malalim na usapan. Unti-unting lumalalim ang aking kalungkutan at nagsimula kong mamiss ang aking pamilya at mga kaibigan sa Britanya. Ma, okay lang ako dito. Huwag kayong mag-alala. Maraming araw na pinipigilan ko ang luha habang nagsisinungaling sa aking mga magulang sa video call. Sa totoo lang, hindi ako maka-adjust sa buhay sa Pilipinas. At takot akong aminin ang katotohanan iyon dahil nangangahulugan iyon na nabigo ang aking pangarap. Lumipas ang 6 na buwan habang nilalabanan ko ang kalungkutan. Unti-unti namang gumagaling ang aking Tagalog, ngunit ang puwang sa aking puso ay lalo lang lumalaki. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa sa may Roxas Boulevard, bigla kong natanong ang sarili. Bakit nga ba ako nandito? Hindi ko mahanap ang sagot, kaya't nagpasya akong tapusin ang isang taong programa at umuwi sa Britanya. Pagka-uwi ko sa Britanya, sinubukan kong muling mag-adjust sa buhay sa London. Bumalik ako sa dati kong trabaho at nakipagkita sa mga kaibigan. Lahat ay tulad ng dati bago ako umalis, ngunit ang puso ko ay hindi. May nagbago. Chloe, kumusta ang Pilipinas? Masaya ba? Sa tuwing tinatanong ako ng mga kaibigan ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Masaya ba? Parang napakasimpleng salita para ilarawan ang lungkot at hirap. Oo, maraming mahihirap na sandali, ngunit mayroon ding maliliit na kaligayahang naramdaman ko. Ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay, ang tagumpay na naramdaman ko noong unang beses akong naka-order ng mag-isa, ang mababait na taong ngumingiti sa aking pautal-utal na Tagalog. It was complicated, pero siguradong kakaibang karanasan. Kahit iyon ang sagot ko, hindi ko maintindihan ang kakaibang damdaming namumuo sa aking puso. Bumalik na ako sa Britanya. Bakit parang may kulang pa rin? Ang lugar na ito na itinuturing kong tahanan ay hindi na parang tahanan. Ang ingay ng lungsod, ang usapan ng mga tao, kahit ang lasa ng pagkain lahat ay parang iba. Anong nangyayari? Umuwi ako dahil na-miss ko to. Madalas kong naaalala ang mga alaala ko sa Pilipinas. Noong una, ang mga mahihirap na sandali ang laging sumasagi sa isip ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas marami ng magagandang alaala ang bumabalik at isang sandali na pagtanto ko. Ang namimiss ko ay ang bansang Pilipinas. Lumipas ang 3 buwan at sa huli, nagpasya akong bumalik muli sa Pilipinas. Ngayong beses, hindi para sa isang taong programa, kundi may mas pangmatagalang plano. Sa pamamagitan ng internet, nalaman kong may isang language academy sa Cebu na naghahanap ng native English teacher. Naglakas loob akong mag-apply. Chloe, nababaliw ka na ba? Bakit ka babalik doon? Hindi maintindihan ng mga kaibigan ko ang desisyon ko. Sa totoo lang, hindi ko rin ito lubos na naiintindihan. Ang alam ko lang, doon ako tinatawag ng puso ko. Sa kabutihang palad, tinanggap ng academy ang aking aplikasyon at muli akong sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam pagdating ko sa Mactangan Cebu International Airport.
Hindi na ito dayuhan sa akin. Sa halip, mayroong isang kaaya-ayang kaba. This time, it will be different. Makikipagkilala ako sa mas maraming tao at uunawain ko ang kultura ng mas malalim. Iba ang kapaligiran sa Cebu kumpara sa Maynila. Bilang isang maunlad na lungsod sa labas ng kabisera, malinis ito at mas organisado. Inayos ko ang aking mga gamit sa isang maliit na apartment na inilaan ng academy at sinimulan ang aking bagong buhay. Ang pagiging English teacher ay mas masaya kaysa sa inaasahan ko. Ang mga estudyante ay mababait at tinatawanan lang nila ang aking pautal-utal na Tagalog. Teacher, ang galing na po ng Tagalog ninyo ngayon. Sa tuwing naririnig ko iyon, gumagaan ang aking puso. Ngunit ang oras pagkatapos ng trabaho ay malungkot pa rin. Karamihan sa mga kasamahan kong guro ay may sariling pamilya o mga kaibigan, kaya madalas akong mag-isang gumugugol ng oras. Siyempre, mas magaling na ang Tagalog ko kaysa noong una, kaya mas madali na ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang kawalan ng isang kaibigang makakausap ng malaliman ay nananatiling isang panghihinayang. Mag-isa na naman ang hapunan. Muling lumipas ang 3 buwan habang nilalabanan ko ang kalungkutan. Isang araw, may bagong guro na Pilipino ang dumating sa academy. Ang pangalan niya ay Mateo. Si Mateo ay may karanasan sa pamumuhay sa ibang bansa, kaya natural siyang lumapit sa akin. Hi Teacher Chloe, kumain ka na ba? Ito ay isang karaniwang pagbati sa Pilipinas. Ngunit sa boses ni Mateo, ramdam ko ang sinseridad. Noong una, inakala kong simpleng pagbati lang ito ng kasamahan sa trabaho, ngunit tunay siyang nag-aalala kung kumain na ba ako. Hindi pa. Uuwi na sana ako para kumain. Mag-isa kang kakain? Kung okay lang sa'yo, may alam akong masarap na kainan malapit dito. Gusto mo bang sumama? Nag-alinlangan ako sandali. Ang mga pagkakataong kumain ako kasama ang isang Pilipino ay karaniwang formal at ito ang unang pagkakataon na may nagyaya sa akin nang kaming dalawa lang. Ngunit sa kanyang mainit na ngiti, hindi ko na malayang tumango na ako. Sige, okay lang, salamat. Nang gabing iyon, sa isang maliit na karenderya na pinuntahan namin ni Mateo, naramdaman ko ang ginhawa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Seryoso siyang nakinig sa aking pautal-utal na Tagalog at kapag hindi ko maintindihan, dahan-dahan niyang ipinapaliwanag sa Ingles. Nag-usap kami tungkol sa maraming bagay. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas, ang buhay ko sa Britanya, at ang aking mga pananaw sa kulturang Pilipino. Teacher Chloe, ang galing mo. Alam ko kung gaano kahirap mamuhay mag-isa sa ibang bansa. Noong nag-aaral ako sa Amerika, sobrang lungkot ko rin. Sa kanyang mga salita, bigla akong napaluha. Ang kalungkutan at mga alalahanin na hindi ko masabi kanino man, ngayon ay may isang taong nakakaintindi. Labis akong nagpapasalamat. Pasensya na. Bigla na lang. Okay lang yan. Mahalaga ring umiyak paminsan-minsan. Kung may problema ka dito sa Pilipinas, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Mula noon, madalas na kaming kumakain ni Mateo nang magkasama. Noong una, inakala kong simpleng pagkakaibigan lang ito ng magkatrabaho, ngunit sa paglipas ng panahon, ibang damdamin na ang umuusbong sa aking puso. Ang kanyang pag-aalaga, kabaitan, at tunay na interes ay unti-unting nagbukas ng aking puso. Pagkalipas ng halos 1 buwan, tinanong ako ni Mateo kung may oras ako sa katapusan ng linggo. May lakad ka ba sa weekend? May gusto sana akong ipakilala sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na naimbitahan ako sa isang pagtitipon ng mga Pilipino. Habang nasa sabik, nag-aalala rin ako. Siguradong mabilis silang mag-uusap sa Tagalog, makakasabay kaya ako? Baka maging abala lang ako. Okay lang ba talaga? Baka hindi ko maintindihan ang usapan. Huwag kang mag-alala. Karamihan sa kanila marunong din mag-Ingles at sapat na ang galing mo sa Tagalog. At higit sa lahat, gusto ka nilang makilala. Dahil sa kanyang mga salita, naglakas loob akong tanggapin ang imbitasyon at hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ang magiging simula ng pagbabago sa aking buhay. Dumating ang weekend at sumama ako sa pagtitipon ng mga kaibigan ni Mateo. Noong una, kinakabahan ako, ngunit lahat ng kaibigan niya ay malugod akong tinanggap. May ilan pa ngang magaling mag-Ingles at sila ang unang kumausap sa akin kaya nabawasan ang aking kaba. Chloe, anong paborito mong pagkaing Pilipino? Sinigang po. Nung una, nahirapan ako sa asim, pero ngayon parang hindi kumpleto ang linggo ko kapag hindi ako kumakain noon. Nagtawanan ang lahat sa aking sagot at may isang nagsabi, "Aba, pusong Pinoy ka na pala." Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako sa Pilipinas. Hindi bilang isang dayuhan,
kundi bilang isang tao na tinatanggap nila. Ang oras na yon, habang kumakain kami ng inihaw at umiinom ng San Miguel at nag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Britanya, ay napakasaya. Si Mateo ay patuloy na nagsisikap na isama ako sa usapan, at kapag may bahaging hindi ko maintindihan, mabait niya itong ipinapaliwanag. Chloe, may partikular ka bang lugar na gustong puntahan sa Pilipinas? Palawan po. Sa mga litrato ko lang nakita, pero parang napakaganda. Kung ganon, sa susunod na long weekend, sabay-sabay tayong pumunta. Madalas kaming mag-travel ng barkada, at ngayon, miyembro ka na ng barkada namin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng pagtitipon, inihatid ako ni Mateo sa aking bahay. Nag-enjoy ka ba? Gustong-gusto ka ng mga kaibigan ko? Oo, sobra. Ang babait nilang lahat, at lalo na dahil sa'yo, naging komportable ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi niya, "Sa totoo lang, mula noong una kitang makita, gusto na kitang kausapin. Palagi ka kasing mukhang nag-iisa, pero hindi ako makahanap ng lakas ng loob. Talaga? Mukha ba akong masungit? Hindi, kabaligtaran. Masyado kang maganda kaya nahihiya akong lumapit." Biglang uminit ang aking mukha. Sa Britanya, hindi ako sanay sa ganitong direktang papuri. Hindi ko alam kung paano tutugon, kaya ngumiti na lang ako. "Nambobola ka pa. Isa lang akong ordinaryong babaeng British. Hindi ka ordinaryo, Chloe. Matapang ka, mahilig sa hamon, at talagang espesyal ka." Pagdating namin sa harap ng bahay ko, maingat na nagtanong si Mateo, "Kung okay lang, may oras ka ba bukas? Gusto sana kitang yayain, may magandang lugar na pwedeng pasyalan." At doon nagsimula ang aming unang date. Ang aming paglalakad sa baybayin ng Mactan ay parang isang eksena sa pelikula. Ang bughaw na dagat, ang sinag ng araw na tumatama sa tubig, at sa tabi ko, si Mateo. Lahat ay perpekto. May mga beach din ba sa Britanya? Meron, pero hindi ganito kaganda. Napakaganda talaga rito. Tuwing may pagkakataon, laging nasa beach ang mga Pilipino. Dito kami nagre-relax, kumakain, kumukuha ng litrato, at gumagawa ng magagandang alaala. Nang araw na iyon, marami kaming napag-usapan. Ang aming mga pamilya, pangarap, paboritong musika, at pelikula. Simpleng usapan lang, ngunit ramdam ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Lalo na noong ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, para siyang nagbabahagi ng isang mahalagang sikreto. "Alam mo, noong bata ako, sakitin ako. Mas marami akong oras sa ospital. Noong mga panahong iyon, may isang foreign volunteer na nagbabasa sa akin ng English storybooks. Iyon ang naging dahilan kung bakit ako naging interesado sa English, kaya gusto kong maging English teacher. Dumaan ka pala sa ganoong kahirapan. Mabuti at malusog ka na ngayon." "Oo, okay na ako ngayon. Dahil sa karanasang iyon, naging mas matatag ako. At dahil doon, nakilala kita, kaya lahat ay may dahilan." Kinilig ako sa kanyang mga salita. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pagkukulang na naramdaman ko sa Britanya, ang kakaibang pangungulila sa Pilipinas, at ang dahilan kung bakit ako bumalik. Marahil ang lahat ng ito ay isang proseso para makilala ko si Mateo. Mula noon, madalas na kaming nagkikita at lalo pang naging malapit. Ipinakita sa akin ni Mateo ang iba't ibang mukha ng Pilipinas. Hindi lang ang maingay at masiglang buhay sa lungsod, kundi pati na rin ang payapang kapaligiran ng mga probinsya. At higit sa lahat, tinuruan niya ako ng kahulugan ng salitang tayo. Mahilig talaga ang mga Pilipino sa salitang atin. Ang ating bahay, ating pamilya, ating bansa. Isang konsepto ng pag-aari at pagbabahagi ng sama-sama. Sa Britanya medyo iba, mas individualistic. Sinasabi namin my house, my family. Alin ang mas gusto mo? Ngayon mas mainit sa pandinig ang atin. Pagkalipas ng 6 na buwan naming pagsasama, may isang espesyal na mungkahi si Mateo. Alam kong hilig niya ang manood ng basketball, ngunit medyo nagulat ako nang yayain niya akong manood ng live na laro ng PBA. Bilang isang taga-Britanya, pamilyar ako sa football, ngunit interesado akong malaman kung ano ang kultura ng basketball sa Pilipinas. Siguradong mag-enjoy ka. Ang cheering culture ng Pilipinas sa basketball ay kilala sa buong mundo. Lalo na ang team na sinusuportahan namin, ang Barangay Ginebra, sobrang passionate ng mga fans. Sa weekend, pumunta kami sa Maynila at pagdating namin sa Araneta Coliseum, namangha ako sa dami ng tao. Ang stadium ay puno ng mga fans na nakasuot ng pulang jersey para itong isang dagat ng apoy. Binigyan din ako ni Mateo ng pulang scarf ng Ginebra.
at magkatabi kaming umupo sa cheering section. Isuot mo to sa leeg mo at sabayan mo lang ang kanta. Huwag kang mag-alala, madali mo yang makakabisa. Nang magsimula ang laro, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa akin. Lahat ng fans ay nagkakaisa, kumakanta ng iisang kanta at gumagalaw sa iisang ritmo. Nakakaantig ito. Tinuruan ako ni Mateo ng mga chant at kanta at hindi nagtagal, sumisigaw na rin ako kasama ang ibang fans. Ginebra, Ginebra. Nang makapuntos ang aming team, sumabog ang stadium sa sigawan. Ang mga taong hindi magkakakilala ay nagyakapan sa tuwa, sama-samang tumatalon at nagsisigawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pagiging kabilang. Dito, hindi na ako isang dayuhan. Isa na lang akong fan na nagmamahal sa Hinebra. Oh, di ba? Masaya. Ito ang alindog ng basketball sa Pilipinas. Nagliliwanag ang mga mata ni Mateo at hindi ko na malayang hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, may naging malinaw sa aking puso. Nahuhulog na ako sa bansang ito, sa kulturang ito, at sa lalaking ito. Pagkatapos ng laro, ipinagdiwang namin ang panalo kasama ang ibang fans sa isang kalapit na kainan ng isaw at beer. Lahat ay sumisigaw ng cheers, habang nag-iinuman at masigasig na nag-uusap tungkol sa laro. Sa Britanya, paano nyo ipinagdiriwang ang panalo sa football? Pumupunta kami sa pub at umiinom ng beer. Medyo magkatulad din. Pero wala kaming kultura na ganito, na lahat ay nagkakaisa sa pag-cheer. Sa Britanya, kanya-kanyang suporta sa team at minsan, nag-aaway pa ang mga fans. Kaya siguro na ilang ka noong una. Pero ang galing mong mag-adjust, Chloe. Para kang matagal ng taga rito. Gumanda ang pakiramdam ko sa kanyang mga salita. Oo, ngayon, nararamdaman kong kabilang ako rito. Isang damdamin na hindi ko kailanman naranasan sa Britanya. Mula noon, madalas na kaming nanonood ng laro ng basketball. At naging masugid akong fan ng Hinebra. Ipinakilala rin sa akin ni Mateo ang iba't ibang kultura ng sports sa Pilipinas. Ang cheering culture sa UAAP, ang sama-samang panonood ng mga laban ni Manny Pacquiao sa mga kalye, at ang pagkakaisa ng buong bansa tuwing may Olympics. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, mas naintindihan ko ang konsepto ng atin ng mga Pilipino. Isang araw sinabi ni Mateo na may espesyal na lugar siyang gustong ipakita sa akin at nagmungkahi ng isang weekend trip. Saan tayo pupunta? Sikreto. Sumama ka na lang, sigurado akong magugustuhan mo, kaya't naglakbay kami papuntang Batangas. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, dumating kami sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Sinabi ni Mateo na doon nakatira ang kanyang lola. Lola, siya po si Chloe na kinukwento ko sa inyo. Pagkakita sa akin ng lola ni Mateo, ngumiti ito ng malapad at hinawakan ng mahigpit ang aking dalawang kamay. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita, naramdaman ko ang sinseridad sa init ng kanyang mga kamay. Sabi ni Lola, ang ganda-ganda mo raw. At salamat daw sa pagdayo mo mula sa malayo, sabi ni Mateo, na nagsisilbing interpreter. Sumagot ako sa aking pautal-utal na Tagalog, ikinagagalak ko po kayong makilala, Lola. Nang gabing iyon sa hapunan, hindi tumigil ang lola sa pag-aalok sa akin ng masasarap na pagkain at saranggawa niya, mga gulay na inani sa sariling bakuran at sariwang isda mula sa dagat. Bawat putahe ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos kumain, inilabas ng lola ang isang lumang album ng litrato at ipinakita ang mga larawan ni Mateo noong bata pa. Itong apo kong si Mateo, nung bata yan, napakatahimik. Laging libro lang ang hawak. Pero mula nang makilala ka niya, naging masayahin ang mukha niya. Maraming salamat, iha. Nang isalin ni Mateo ang sinabi ng kanyang lola, hindi ako makapagsalita. Ako dapat ang magpasalamat dahil mas malaki ang naging epekto ni Mateo sa akin, pero ang lola niya pa ang nagpapasalamat. Naku lola, ako po ang dapat magpasalamat. Dahil kay Mateo, ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan ko na. Nang gabing iyon, nag-usap kami sa hardin ng lola habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ikinuwento ni Mateo ang kanyang mga alaala sa bayang iyon, ang mga summer vacation kasama ang kanyang lola, at kung paano siya unang natutong lumangoy sa dagat. Habang nakikinig sa kanya, naramdaman ko ang isang init na hindi ko kailanman naranasan sa Britanya. Chloe, masaya ka ba? Oo, sobrang saya ko. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng espesyal na lugar na ito. Gustong-gusto ka ni Lola, sabi niya. Bumalik ka raw ulit, siguradong babalik ako. Sa susunod, mas mag-aaral ako ng Tagalog para direkta ko nang makausap si Lola. Ngumiti si Mateo at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay.
Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang hinahanap ko ay hindi lang isang cultural experience o pag-aaral ng wika. Hinahanap ko ang isang lugar kung saan ako kabilang at natagpuan ko iyon kay Mateo, sa kanyang pamilya at sa bansang Pilipinas. Lumipas ang mga panahon at lalo pang lumalim ang relasyon namin ni Mateo. Ngunit tulad ng lahat ng relasyon, hindi rin kami nawalan ng mga pagsubok. Mga hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, magkaibang pananaw at higit sa lahat, ang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap ay paminsan-minsang nagpapahirap sa amin. Lalo na noong una kong nakilala ang mga magulang ni Mateo. Sobrang kaba ko. Hindi tulad ng kanyang lola, ang kanyang mga magulang ay tila may kaunting distansya dahil sa pagiging dayuhan ko. Lalo na ang kanyang ina, madalas siyang mabilis magsalita sa Tagalog kaya marami akong hindi naiintindihan. Ma, dahan-dahan lang po. Hirap pa po si Chloe sa Tagalog. Sige, pero seryoso ba talaga kayo ng anak ko? Baka naman nag-experience ka lang ng buhay dito at balang araw, babalik ka rin sa bansa mo. Kahit hindi isalin ni Mateo, bahagya akong naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Natural lang ang pag-aalala niya. Maraming dayuhan ang naninirahan sa Pilipinas, ng pansamantala at sa huli ay umuuwi rin. Tita, mahal na mahal ko po si Mateo at ang Pilipinas po ay pangalawang tahanan ko na. Hindi man po magiging madali, pero sisikapin ko po ang lahat. Sa aking sinserong mga salita, medyo lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. Hindi pa niya lubusang binuksan ang kanyang puso, ngunit parang binigyan niya kami ng pagkakataon. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Mateo. Pasensya na Chloe, medyo konserbatibo lang si Mama. Okay lang, naiintindihan ko. Kung ako man ang nasa posisyon niya, mag-aalala rin ako. Kailangan lang natin ng panahon. Ngunit sa loob-loob ko, kinakabahan din ako. Magtatagal kaya talaga ang relasyon namin? Pagkakaiba ng kultura, pagtutol ng pamilya, problema sa bisa, maraming hadlang. At ang pinakamalaking problema ay ang sarili kong kawalan ng katiyakan. Paminsan-minsan, pinapahirapan ako ng mga isiping iyon. Isang araw, habang namamasyal kami ni Mateo sa isang tradisyonal na palengke, nabighani ako sa masiglang kapaligiran. Bigla akong nagulat nang tawagin ako ng isang matandang tindera. Ineng, halika rito. Tikman mo ito. Inabutan ako ng matanda ng isang bagong lutong bibingka. Magalang ko itong tinanggap at kinagatan. Namangha ako sa matamis na lasa nito. Masarap ano? Paborito rin yan ng apo kong babae. Teka, taga-ibang bansa ka ba? Ang galing mo magtagalog. Opo, taga-Britanya po. Hindi pa po masyadong magaling. Hindi magaling ka na. Gaano ka nakatagal dito? Halos 1 taon na po. 1 taon pa lang, ganyan ka nakagaling? Aba, matalino ka. May boyfriend ka bang Pinoy? Medyo nailang ako sa direktang tanong ng matanda, ngunit itinuro ko si Mateo at ngumiti. Opo, ito po siya. Tiningnan ng matanda si Mateo mula ulo hanggang paa at tumango na may kasiyahan. Guwapo nakahanap ka ng mabuting lalaki. O, kailan ang kasal? Ngayon, si Mateo naman ang nailang. Hindi pa namin napag-uusapan ng seryoso ang tungkol sa kasal. Wala pa po kaming plano. Anong wala pa? Kapag nakahanap ka ng mabuting tao, dapat magdesisyon na agad. Maikli lang ang buhay. Binigyan kami ng matanda ng isa pang bibingka at kumindat. Pagkatapos ay naging abala na siya sa ibang customer. Nanahimik kami sandali habang kumakain ng bibingka. Baka may punto rin si Manang, maingat na sabi ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natin napag-uusapan ng seryoso ang kinabukasan natin. Gusto mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay? O balang araw babalik ka rin sa Britanya? Bigla akong napaisip sa kanyang tanong. Sa totoo lang, ito rin ang tanong na laging bumabagabag sa akin. Ang Britanya ang lugar kung saan ako isinilang at lumaki, ngunit ang Pilipinas ang tahanang bagong tuklas ko. Pareho silang bahagi ng akin. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako, gusto kong makasama ka Mateo, kahit saan paman. Nakita ko ang malalim na emosyon sa mga mata ni Mateo. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, "Ganoon din ako. Kung nasaan ka, doon ang tahanan ko." Mula noon, mas madalas na naming pinag-uusapan ang aming kinabukasan. Kasal, pamilya, trabaho, lahat ng posibilidad ay pinag-usapan namin ng may bukas na isipan. Sa prosesong iyon, may mga hindi pagkakasundo dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit ito pa ang lalong nagpatibay sa aming relasyon. Lalo na ang relasyon ko sa ina ni Mateo, unti-unti itong bumubuti. Isang araw, tinawag ako ng kanyang ina at sinabing tuturuan niya akong magluto ng pagkaing Pilipino.
Habang sama-sama kaming gumagawa ng lumpiang Shanghai at nagpiprito ng manok, nakita ko ang ibang panig ng kanyang ina. Sa likod ng kanyang seryosong mukha ay may isang mainit na pusong nagmamahal sa kanyang anak. Chloe, itong si Mateo, mula pagkabata, malakas na ang responsibilidad niyan. Kapag nahihirapan ka, siguradong maaasahan mo siya. Pero minsan, sobrang seryoso niyan at nai-stress, kaya sana bilang asawa niya, palagi mo siyang papatawanin. Nang araw na iyon, hindi lang iyon simpleng pagluluto. Iyon ay isang senyales na tinatanggap na ng kanyang ina ang aming relasyon. Taos-puso akong nagpasalamat. Opo tita, palagi ko pong papasayahin si Mateo. Pangako po. Sa paglipas ng panahon, mas lalo akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ngayon, kaya ko nang mag-isang sumakay ng pampublikong transportasyon, umorder sa mga kainan, at kahit na mag-asikaso ng mga komplikadong papeles. Malaki na rin ang ipinagbuti ng aking Tagalog, kaya't naiintindihan ko na ang mga simpleng balita at nakakapanood na ng mga teleserye nang walang subtitle. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Hindi na ako nakakulong sa pagkakakilanlan bilang isang dayuhan. Oo, paminsan-minsan ay nahihirapan pa rin ako dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit hindi na ito isang hadlang. Tinanggap ko na ito bilang bahagi ng aking buhay. Lalo pang lumalim ang relasyon namin ni Mateo. Ngayon, sama-sama na kaming nagpaplano para sa hinaharap. Nagsimula na akong maghanda para mag-apply ng permanent residency sa Pilipinas at si Mateo naman ay nagsisikap na makahanap ng mas matatag na trabaho. Isang araw, nakatanggap ako ng biglaang tawag mula sa Britanya. Ang aking ama ay biglang inatake sa puso at naospital. Agad akong nag-book ng flight papuntang Britanya at inihatid ako ni Mateo sa airport. Huwag kang mag-alala. Gagaling din agad ang papa mo. Tatawagan kita palagi mula rito. At kung kailangan mo ako, Chloe, handa akong pumunta sa Britanya anumang oras. Pinalakas ng mga salita ni Mateo ang aking loob, ngunit habang nasa eroplano, isang kakaibang kaba ang naramdaman ko na parang may premonition sa kung anong epekto ng pagbisitang ito sa aking buhay. Pagdating ko sa London, dumiretso agad ako sa ospital. Sa kabutihang palad, nalampasan ng aking ama ang krisis at nagpapagaling na. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan niya ng masusing pag-aalaga sa susunod na ilang buwan. Chloe, buti na lang dumating ka. Sobrang namiss ka ng papa mo, sabi ng aking ina, at nakaramdam ako ng guilt. Hinabol ko ang sarili kong pangarap at lumipad patungong Pilipinas. At sa panahong iyon, hindi ko nabigyan ng sapat na atensyon ang aking pamilya. Nang makita ko ang aking ama na nakahiga sa kama ng ospital, lalo pang lumaki ang guilt ko. Napakasakit makita ang dati kong malusog at masiglang ama na ganito kahina. Chloe, anak, dumating ka na. Namiss kita, sabi ng mahinang boses ng aking ama at bumuhos ang aking mga luha. Habang nasa Pilipinas ako, hinaharap pala ng pamilya ko ang mga pagsubok nang wala ako. Papa, nandito na ako. Huwag ka nang mag-alala. Nandito na ako sa tabi mo. Kaya't nagpasya akong manatili sa Britanya. Noong una, plano ko lang ay ilang linggo, ngunit mas matagal kaysa sa inaasahan ang paggaling ng aking ama at kailangan ng pamilya ko ang tulong ko. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Mateo at naintindihan niya. Pamilya ang pinakamahalaga. Dapat manatili ka diyan hanggang sa tuluyang gumaling ang papa mo. Huwag kang mag-alala, palagi tayong konektado. Gabi-gabi kaming nagvi-video call ni Mateo at nagbabahaginan ng aming mga araw, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong maramdaman ang distansya. Ang buhay sa Pilipinas, ang mga taong nakilala ko doon, at kahit ang wikang Tagalog lahat ay unti-unting lumalayo. At ang buhay sa Britanya ay nagsimulang manumbalik. Ang mga kaibigang matagal ko nang hindi nakikita, ang mga pamilyar na kalye, ang mga tindahang pinupuntahan ko mula pagkabata lahat ay nagbigay ng ginhawa. Lalo na ang oras na kasama ang pamilya, doon ko napagtanto kung gaano ko sila na-miss. Lumipas ang isang buwan at bumuti na ang kalagayan ng aking ama. Ngunit kailangan pa rin ng panahon para sa kanyang tuluyang paggaling. At noon, nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong kumpanya. Naghahanap sila ng empleyado para sa International Department at sinabing malaking tulong ang aking karanasan at kaalaman sa Tagalog. Chloe, magandang pagkakataon ito. Magagamit mo rito ang mga natutunan mo sa Pilipinas, sabi ng aking ina, at naguluhan ako. Ang pagtanggap sa trabahong ito ay nangangahulugang mas matagal akong mananatili sa Britanya. Ngunit kasabay nito, isa rin itong paraan upang manatiling malapit sa aking pamilya habang pinapanatili ang koneksyon sa Pilipinas. Pagkatapos mag-isip,
Sinabi ko ang totoo kay Mateo. Mateo, may inalok sa aking trabaho rito. Hindi ko pa lubusang napagdesisyunan, pero sa tingin ko, kailangan kong manatili sa Britanya hanggang sa gumaling si Papa. At sa pamamagitan ng trabahong ito, baka maging tulay ako sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Sa kabilang screen, nakita kong sumeryoso ang mukha ni Mateo. Ngunit pilit siyang ngumiti at sinabing, nangyayari talaga yan. Nirerespeto ko ang desisyon mo, Chloe. Pero, kailan ka kaya makakabalik? Hindi ko pa sigurado. Kailangan kong tingnan ang kalagayan ni Papa at kung paano magiging takbo ng trabahong ito. Pagkatapos ng usapang iyon, mayroong tensyon sa pagitan namin. Nahaharap kami sa isang praktikal na problema. Gaano katagal kayang magtagal ang isang long-distance relationship? Paano maaapektuhan ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap ang aming relasyon? Sa huli, tinanggap ko ang trabaho at nagsimula muli ang buhay ko sa Britanya. Noong una, sobrang na-miss ko ang Pilipinas. Ang lasa ng maanghang na pagkain, ang siksikang MRT, ang mababait na kapitbahay, at kahit ang maalinsangang tag-init. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nasanay muli sa kaginhawaan ng Britanya. Patuloy pa rin kaming nag-uusap ni Mateo, ngunit paunti-unti nang nauubos ang aming mga paksa at umiikli na rin ang oras ng aming pag-uusap. Dahil sa time difference, mahirap mag-usap, at dahil magkaiba na ang aming pang-araw-araw na buhay, mahirap nang makahanap ng common ground. Isang araw, biglang sinabi ni Mateo na bibisita siya sa Britanya. Chloe, sa tingin ko hindi na pwede to. Kailangan nating magkita at mag-usap ng personal. Kukuha ako ng leave sa susunod na linggo at pupunta ako sa London. Nagulat ako sa kanyang desisyon, ngunit kasabay nito, natuwa ako. Alam kong kung mahalaga talaga ang aming relasyon, kailangan ng ganitong pagsisikap. Pagdating ni Mateo sa London, medyo awkward noong una. 6 na buwan kaming hindi nagkita, pero parang ang daming panahong lumipas. Ngunit habang magkasama kaming naglalakad sa mga kalye ng London at magkahawak ang aming mga kamay, bumalik ang pamilyar na init. Chloe, magiging tapat ako sa iyo. Sobrang lungkot sa Pilipinas nang wala ka. Araw-araw, dumadaan ako sa mga lugar na pinuntahan natin. Umuupo sa paborito mong cafe at iniisip ka. Namiss din kita, Mateo. Pero mahalaga rin ang pamilya ko at ang trabaho ko rito ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Napaisip sandali si Mateo at pagkatapos ay sinabi ng may determinasyon, kung ganoon, ako na lang ang pupunta sa Britanya. Ano? Seryoso ka? Oo. May lisensya naman ako bilang English teacher at makakahanap din ako ng trabaho rito. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang makasama ka. Lubos akong naantig sa kanyang mungkahi. Ang iwanan niya ang kanyang bansa, pamilya at mga kaibigan para sa akin ay isang malaking sakripisyo. Ngunit kasabay nito, nag-aalala ako kung magiging masaya ba siya sa Britanya tulad ng sa Pilipinas. Mateo, natutuwa ako sa sinabi mo, pero sigurado ka ba dyan? Ang iwanan ng buhay mo sa Pilipinas, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan. Kung paanong naglakas loob kang magsimula muli sa Pilipinas, Chloe, kaya ko rin. Higit sa lahat, kung magkasama tayo, kahit saan ay magiging tahanan natin, di ba? Bumuhos ang aking mga luha sa sinabi ni Mateo. Naintindihan niya ang pakiramdam ng pagiging kabilang na naramdaman ko sa Pilipinas at ngayon, siya naman ang gustong bumuo ng isang bagong tahanan kasama ako. Sigurado ka ba talaga diyan? Oo. Basta kasama kita, Chloe, kahit saan ay ayos lang. Kaya't nagsimula kaming magplano ng isang bagong simula sa Britanya. Bumalik si Mateo sa Pilipinas upang ayusin ang kanyang trabaho at maghanda para sa paghahanap ng trabaho sa Britanya. Lumipas ang 3 buwan mula nang lumipat si Mateo sa Britanya. Noong una mukhang maayos ang lahat. Nakahanap si Mateo ng trabaho sa isang language academy sa labas ng London at sama-sama kaming umupa ng isang maliit na apartment. Tuwing weekend, binibisita namin ang mga sikat na lugar sa London at sabay na tinatangkilik ang kulturang British. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin akong pag-aalala sa kanya. Unti-unti siyang naging tahimik at paminsan-minsan, habang nanonood ng balita mula sa Pilipinas, malalim siyang bumubuntong hininga. Mateo, okay ka lang? Parang may problema ka. Wala, nag-adjust lang. Huwag kang mag-alala, ngunit alam ko, namimiss ni Mateo ang Pilipinas. Sinusubukan niyang masanay sa pagkain, panahon, at kultura ng Britanya, ngunit hindi ganoon kadaling makibagay ng natural tulad ng sa Pilipinas. Lalo na ang pagiging reserbado at may distansya ng mga British ay bago sa kanya. Bakit ganito ang mga tao rito, hindi man lang bumabati?
Isang buwan na kaming nagkikita ng kapitbahay ko sa elevator, pero hanggang hello lang ang usapan namin. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi ni Mateo. Iyon din mismo ang naramdaman ko sa Pilipinas. Ganyan talaga ang mga British. Medyo malamig sila sa una, pero kapag naging kaibigan mo na, napakabuti nila. Kailangan lang ng panahon. Ganito pala ang naramdaman mo sa Pilipinas noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Naunawaan ko ang sinabi ni Mateo. Pareho kaming nakaranas ng parehong paghihirap sa bansa ng isa't isa. At sa pamamagitan ng karanasang iyon, mas malalim naming naintindihan ang isa't isa. Isang araw, umuwi si Mateo ng gabi na. Mas masaya ang kanyang mukha kaysa dati. Chloe, may nakakagulat na nangyari ngayon. Ano yon? Mukhang masaya ka ah. May natagpuan akong Filipino grocery store malapit sa academy. At doon, nalaman ko ang tungkol sa isang komunidad ng mga Pilipino. Tuwing linggo raw, nagtitipon-tipon sila para mag-basketball at magsalo-salo. Gusto mo bang sumama sa linggong ito? Natutuwa ako sa masayang balita ni Mateo. Ang kailangan niya ay isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Kung paanong tinulungan niya akong mahanap iyon sa Pilipinas, ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya, kaya't nagpasya kaming bisitahin ang komunidad ng mga Pilipino sa London. Ang mga Pilipinong nagtipon sa parke ay malugod na tinanggap si Mateo, at ako rin ay mainit nilang tinanggap, habang sama-samang naglalaro ng basketball at nagbabahaginan ng pagkain tulad ng kanin at adobo. Matagal nang hindi ko nakitang tumawa ng ganito si Mateo. Ang sarap sa pakiramdam na makapagsalita ng Tagalog dito. Nakakagulat na may ganitong lugar pala sa Britanya. Mula noon, unti-unting naka-adjust si Mateo sa buhay sa Britanya. Sa pamamagitan ng komunidad ng mga Pilipino, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan at kasama nila, naranasan niya ang kulturang British habang nagbabahaginan ng kanilang mga paghihirap. Kasabay nito, napanatili ko rin ang aking koneksyon sa kulturang Pilipino sa pamamagitan nila. At isang araw, may espesyal na mungkahi si Mateo. Chloe, paano kaya kung magbukas tayo ng isang Filipino restaurant? Filipino restaurant? Seryoso ka? Oo, marami namang mahilig sa pagkaing Pilipino sa London, di ba? At saka, magaling ka ring magluto ng pagkaing Pinoy. At may mga recipe rin akong natutunan kay Mama. Sa tingin ko, pwede tayong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Ang mungkahi ni Mateo ay talagang interesante. Hindi lang ito isang business proposal, kundi isang paraan para kaming dalawa ay magrespeto at magbahagi ng aming mga kultura. Masaya akong sumang-ayon. Magandang ideya yan. Gawa tayo ng sarili nating espesyal na Filipino restaurant. Matuturuan natin ang mga British ng tunay na lasa ng pagkaing Pilipino. Kaya't sinimulan naming ihanda ang Manila in London, isang maliit na Filipino restaurant. Noong una, mahirap ang lahat. Mula sa paghahanap ng pondo, lokasyon ng tindahan, pagbuo ng menu, hanggang sa pagkuha ng mga empleyado. Ngunit sa pagtutulungan namin, unti-unti kaming umusad. Malaki ang naitulong ng mga kaibigang Pilipino ni Mateo, at ang mga kaibigan ko namang British ay tumulong sa promosyon at marketing. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwan, nang magbukas ang aming maliit na restaurant, hindi maipaliwanag ang aming kagalakan. Ang Manila in London ay naging isang malaking tagumpay, higit pa sa aming inaasahan. Kumalat ang balita bilang isang lugar kung saan matitikman ang tunay na pagkaing Pilipino at hindi lang mga British kundi mga customer mula sa iba't ibang bansa ang bumisita. Lalo na ang London-style sinigang na binuo ni Mateo ay naging signature menu ng restaurant. Chloe, nagtagumpay tayo. Ito na ngayon ang ating tahanan, sabi ni Mateo, at lubos akong sumang-ayon. Ang restaurant na ito ay hindi lang isang negosyo. Ito na ang aming pagkakakilanlan. Isang espasyo kung saan naganap ang magandang pagsasama ng dalawang kultura, Pilipinas at Britanya. At doon, napagtanto ko, ang tahanan ay hindi isang partikular na lugar, kundi isang lugar kung saan nararamdaman mo ang pagiging kabilang. Isang lugar kung saan maaari akong maging ganap na ako. Ang oras na kasama si Mateo, ang mga karanasan sa Pilipinas, at ngayon, ang bagong hamon sa Britanya, lahat ng ito ay naging bahagi ng aking pagkakakilanlan. Lumipas ang 1 taon mula nang magbukas ang Manila in London. Taliwas sa aming mga alalahanin, matatag ang takbo ng restaurant at napili pa ito bilang isa sa top 10 Asian restaurants you must visit in London ng isang lokal na food magazine. Sa gitna ng aming abalang buhay, nakahanap kami ng kaligayahan. Isang araw, nakatanggap kami ng biglaang tawag mula sa ina ni Mateo. Masama raw ang lagay ng kanyang lola.
Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan kong sinabi, "Mateo, pumunta tayo agad sa Pilipinas. Naghihintay sa atin si Lola. Sigurado ka? Paano ang restaurant?" "Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga empleyado. Kaya nilang patakbuhin yan kahit wala tayo ng ilang linggo. Mas mahalaga si Lola ngayon. Kaya't nagmamadali kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas." Pagdating sa NAIA, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Para akong bumalik sa isang tahanang matagal kong iniwan. Papunta sa maliit na bayan sa Batangas, ang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana ay nananatiling maganda. Ang mga berdeng bundok, ang kumikinang na ilog, at ang mga maayos na palayan lahat ay malinaw na nakatatak sa aking alaala. Pagdating namin sa bahay ng Lola, nakahiga siya sa kama. Halatang nanghihina, ngunit ngumiti siya nang makita kami. Dumating na ang apo ko at ang asawa niya. "Namiss ko kayo." Habang hawak ang kamay ng Lola, hindi ko mapigilang mapaluha. Naalala ko ang unang beses kong pumunta rito. Kahit hindi kami magkaintindihan, mainit niya akong tinanggap. "Lola, kumusta na po kayo? Nandito na po kami, kaya huwag na po kayong mag-alala. Kahit walang interpreter, kaya ko nang direktang kausapin ang Lola." Mas lalong naging makabuluhan ang katotohanang iyon. "Ay naku, okay lang ako. Nakita ko na ang mga mukha nyo. Parang gumaling na ako. Kumusta ang buhay nyo sa Britanya? Maayos ba kayo?" "Opo Lola, sobrang saya po namin ni Mateo. Nagbukas na rin po kami ng Filipino restaurant. Marami pong nagkakagusto, talaga. Naging negosyante na pala ang apo ko. Mula pagkabata, magaling na yan sa mga gawaing kamay. Basta't magkasama kayong dalawa, lahat ay magiging maayos." Sa sinabi ng Lola, nagkatinginan kami ni Mateo at ngumiti. Kahit nasa Britanya na kami nakatira, ang aming mga ugat ay nananatili rito sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, bumuti ang kalagayan ng Lola pagdating namin. Isang mabilis na paggaling na ikinagulat maging ng doktor. Nagbiro pa ang Lola na nagkasakit lang daw siya dahil na-miss niya kami. Habang nasa Pilipinas, marami kaming oras na ginugol kasama ang pamilya ni Mateo. Lalo na ang ina ni Mateo at ako, mas naging malapit kami. Ngayon, mas malalim na namin naiintindihan at nirerespeto ang isa't isa. "Chloe, natutuwa akong marinig na maayos kayo sa Britanya. Nag-alala ako, pero dahil mukhang masaya naman si Mateo, panatag na rin ako." "Tita, masaya rin po ako na nakilala ko si Mateo. Pasensya na po sa mga naidulot kong pag-aalala. Ano ka ba? Pamilya ka na namin ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala." Uminit ang aking puso sa sinabi ng kanyang ina. Ang salitang ating pamilya ngayon, tunay ko nang naiintindihan ang bigat ng kahulugan nito. Mabilis na lumipas ang 3 linggo sa Pilipinas at kailangan na naming bumalik sa Britanya. Bago kami umalis, tinawag kami ng Lola. "Masaya akong malaman na maayos kayo diyan sa Britanya. Pero paminsan-minsan, umuwi rin kayo sa Pilipinas. Tahanan niyo rin ito." "Opo Lola, sisikapin naming umuwi ng mas madalas. Huwag po kayong mag-alala. At, Chloe, salamat iha." Salamat sa pagpapasaya sa apo kong si Mateo. Yumuko ako sa sinabi ng Lola. Ako ang mas maraming natanggap, pero ako pa ang pinapasalamatan. "Naku Lola, ako po ang dapat magpasalamat. Dahil nakilala ko si Mateo at ang magandang bansang Pilipinas, sobrang saya ko po." Kinabukasan, papunta na kami muli sa airport. Bago sumakay ng eroplano, biglang nagtanong si Mateo, "Chloe, naisip mo na ba kung babalik tayo sa Pilipinas sa hinaharap?" Napaisip ako sa kanyang tanong. Sa totoo lang, marami rin akong naramdaman sa pagbisitang ito. Ang init ng pagtanggap sa Pilipinas, ang kahalagahan ng pamilya, at ang espesyal na pakiramdam ng pagiging kabilang. Baka mangyari rin yan balang araw. Gusto ko ang buhay sa London ngayon, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ikaw ba? Gusto mong bumalik sa Pilipinas? Hindi ako sigurado. Pero pag uwi ko rito, naramdaman kong bahagi pa rin ito ng puso ko. Basta kasama kita, Chloe. Kahit saan ay magiging masaya ako. Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Mayroon na kaming 2 tahanan ngayon. Ang Britanya at Pilipinas parehong bahagi namin, at ito ang nagpapayaman sa amin. Pagbalik sa Britanya, lalo pang umunlad ang Manila and London. Nagdagdag kami ng mga bagong recipe na dinala namin mula sa Pilipinas at naging maganda ang reaksyon ng mga customer. Lalo na ang tinolang manok na itinuro mismo ng Lola, naging paborito ito maging ng mga British. At pagkatapos ng ilang buwan, isang hindi inaasahang magandang balita ang dumating. Buntis ako at malapit na kaming maging mga magulang. Nang marinig ni Mateo ang balita, napaiyak siya sa tuwa. Chloe, hindi ako makapaniwala. Magiging magulang na tayo. Sobrang saya ko.
Habang tinitingnan ang kanyang naluluhang ngiti, naantig din ako. Ang pagsilang ng isang bagong buhay ay magdadala ng isa pang pagbabago sa amin, ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, puno ako ng pananabik. Mateo, magiging napaka-espesyal ng anak natin. Taglay niya ang dalawang kultura, Britanya at Pilipinas. Tama ka, matututunan niya ang lahat ng magagandang katangian ng parehong bansa, ang pagkamalikhain ng Pilipino at ang pagiging magalang ng British. Nakaka-proud isipin pa lang. Ang balita ng aking pagbubuntis ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aming mga pamilya. Agad na bumisita ang aking mga magulang at ang mga magulang ni Mateo ay nag-video call upang makita ang kanilang apo. Lalo na ang lola ni Mateo, umiiyak na sinabi sa video call, "Sobrang swerte kong lola na makita ang ganito kagandang apo. Mahal na mahal ka ni lola, apo." Dahil buntis ako, nagbago ang lahat sa aming buhay. Kinailangan naming ayusin ang oras ng restaurant at madalas kaming magpuyat. Ngunit lahat ng paghihirap ay nawawala sa isang ngiti lang ng bata. Lalo na si Mateo, naging napakamaalagang ama. Ang pagpapalit ng diaper, pag-init ng bote at pagkanta ng oyayi ginagawa niya ito ng natural na parang matagal na niyang ginagawa. Pinagsama namin ang tradisyonal na paraan ng pag-aalaga ng Pilipino at ang modernong paraan ng British at sabay kaming lumago bilang mga magulang. Mateo, ganito ba karaming damit ang isinusuot sa sanggol sa Pilipinas? Sa Britanya, sinasabing hindi maganda ang sobrang damit. Sa Pilipinas kasi, inaalala naming baka magkasipon ang sanggol kaya mas pinapainit. Pero tama rin naman ang pamantayan ng British. Paano kung pagsamahin na lang natin ang paraan nating dalawa? Sa ganitong paraan, habang nirerespeto ang pagkakaiba ng aming mga kultura, hinahanap namin ang pinakamabuting paraan para sa aming anak. Minsan, nag-aaway kami dahil sa magkaibang opinyon, ngunit ang prosesong iyon mismo ay isang mahalagang oras sa pagbuo ng sarili naming bagong kultura bilang pamilya. Nang 6 na buwan na ang aming anak, si Isabela, nagpasya kaming bumisita sa Pilipinas. Nabalitaan naming muling lumala ang kalagayan ng lola at nais niyang mayakap ang kanyang apo sa tuhod. Nag-alala kami sa mahabang biyahe, ngunit si Isabela ay nakakagulat na naging mabait sa buong 20 oras na flight. Pagdating sa NAIA, naroon ang buong pamilya ni Mateo, lalo na ang kanyang ina. Nang makita si Isabela, binuhat niya ito at napaluha. "Apo ko, sa litrato lang kita nakikita, pero mas maganda ka pala sa personal. Chloe, salamat sa pagbibigay sa amin ng ganito kagandang bata." Pagdating namin sa bahay ng lola, mahina na ang kanyang katawan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Nang yakapin niya si Isabela, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang kulubot na mukha. "Ang aming Isabela, matagal kang hinintay ni lola. Ang ganda-ganda mo. Isang espesyal na bata na may dugong British at Pilipino. Hindi na makapaghintay si lola na makita kung anong klaseng tao kapag laki mo." Naantig ako sa sinabi ng lola. Sa maliit na sanggol na ito, dumadaloy ang kasaysayan at kultura ng dalawang bansa. Ang 2 linggo sa Pilipinas ay parang isang malaking pista. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ay bumisita upang makita si Isabela. At araw-araw ay may mga bagong regalo at pagbati. Lalo na ang mga kaibigan ni Mateo, inihanda nila ang isang advance na first birthday party para sa sanggol. Chloe, sa Pilipinas, kapag nag-1 taon ang bata, may espesyal na selebrasyon na tinatawag na first birthday. Isang nakakatuwang tradisyon kung saan naglalagay ng iba't ibang bagay sa harap ng bata at hinuhulaan ang kanyang kinabukasan base sa kanyang pipiliin. Talaga? Interesante. Wala kaming ganyan sa Britanya. Kapag nag-1 taon si Isabela, gusto kong gawin ang Filipino-style first birthday. Gabi bago kami umalis, tinawag kami ng lola sa tabi ng kanyang kama. "Mateo, Chloe, may isa akong hihilingin sa inyo." "Opo lola, kahit ano po." Paglaki ni Isabela, sanay turuan niyo rin siya ng Tagalog at ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Siyempre, mahalaga rin ang kulturang British, pero sanay malaman niya ang kagandahan ng parehong bansa. "Huwag po kayong mag-alala lola, iyon din po ang plano namin. Matututo si Isabela ng Tagalog at Ingles, at madalas kaming babalik sa Pilipinas para makasama kanya." Tumango ang lola na may kasiyahan, at habang hawak ang maliit na kamay ni Isabela, sinabi niya, "Isabela apo, napaka-espesyal mong bata. Magiging tulay ka sa pagitan ng 2 bansa, 2 kultura, at makikita mo ang isang mas malawak na mundo." Excited na si lola na makita kung sino kapag laki mo. Ang mga salita ng lola ay parang isang basbas. Sa sandaling iyon, naisip ko kung anong landas ang tatahakin ni Isabela habang siya ay lumalaki.
Yakap-yakap ang kultura ng Pilipinas at Britanya. Anong klasing tao siya magiging? Anong mga desisyon ang kanyang gagawin? At sa prosesong iyon, paano namin siya susuportahan? Sa eroplano pabalik ng Britanya, mahimbing na natutulog si Isabela. Habang tinitingnan ko ang kanyang maliit na mukha, naisip ko, ngayon, ang kwento ng aming pamilya ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Chloe, masaya ka ba? Tanong ni Mateo. Ngumiti ako at sumagot, oo, sobrang saya. Kasama ka at kasama si Isabela. Wala na akong mahihiling pa, ganoon din ako. Salamat sa pagdating mo, sa pagbibigay sa akin ng 2 tahanan Pilipinas at Britanya at sa himalang regalong si Isabela. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Ang aming paglalakbay ay minsan mahirap at puno ng pagsubok, ngunit kapag naiisip kong lahat ng sandaling iyon ang nagdala sa amin dito, napupuno ako ng pasasalamat. Ang paglalakbay na nagsimula sa kalungkutan ay naging isang kwento ng nag-uumapaw na pag-ibig. Mateo, parang nagsisimula pa lang ang kwento natin. Marami pang darating na hamon, pero basta't magkasama tayo, lahat ay malalampasan natin. Tama ka, Chloe. Ang kwento natin at ang kwento ni Isabela, ngayon pa lang talaga nagsisimula. At sa gayon, sinimulan naming isulat ang isang bagong kasaysayan ng pamilya na lumalagpas sa hangganan ng 2 bansa at 2 kultura. At sa kasaysayang iyon, ang regalong ibinigay sa akin ng bansang Pilipinas ay higit pa sa isang cultural experience o pag-aaral ng wika. Itinuro nito sa akin ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang kalungkutang naramdaman ko noong una akong dumating sa Pilipinas ay wala na ngayon. Sa halip, ang pumalit dito ay ang mainit na pagmamahal ng pamilya at isang mayamang buhay na sumasaklaw sa 2 kultura. At iyon ang pinakamagandang regalong hindi ko man lang pinangarap. Sa pagtatapos ng aking kwento, nais kong magtanong sa inyo. Saan ninyo natagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan? Maaaring ito ay isang partikular na lugar, isang tao, o marahil sa loob mismo ng inyong mga puso. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa na nagtulot sa akin na malampasan ang kalungkutan at matagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. At si Mateo at ang aming si Isabela na nakilala ko sa paglalakbay na ito, ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Sana, sa inyong sariling mga paglalakbay, matagpuan ninyo ang inyong sariling tahanan. At kahit na minsan ay mahirap at malungkot ang proseso, naniniwala akong sa huli, ito ay magbubunga ng maganda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications. Lubos kong ikagagalak kung ibabahagi ninyo rin ang inyong mga kwento sa comment section. Mga karanasan sa Pilipinas, pakikisalamuha sa ibang kultura o mga kwento kung paano ninyo natagpuan ang inyong sariling tahanan, anumang kwento ay malugod kong tatanggapin. Inaasahan kong makapagbahagi pa tayo ng mas maraming kwento ng sama-sama. Maraming salamat.